Okay. Sige po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Salamat po sa Panginoon at muli niya tayong pinagtipon para po mag-aral ng kanyang salita. Tayo po muna ay manalangin at tingin po natin ang patnubay ng Diyos sa ating pong pag-aaral. Dakilang Diyos, maraming salamat po muli sa inyo. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos, sapagkat kayo po ang siyang unang tumawag, unang pumili, at unang umibig sa amin. Kayo rin ang dahilan kung bakit nagbabago yung buhay namin patungo sa kabanalan at pagsunod sa inyo. At habang kami, Panginoon, ay sumusunod sa inyo sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng inyong salita, dalahin ko po na patuloy niyo po kami bigyan ng karunungan. Dalhin niyo po kami, Panginoon, sa tamang kaunawaan. Hindi ang aming sariling pangunawa ang mailagay namin sa inyong salita, kundi yung naisin mo, yung kalooban mo, Panginoon, ang siyang makita po namin. Nawa, Panginoon, ay gabayan niyo rin ang aming mga kapatid na nasa kanilang tahanan na nakatunghay ngayon sa aming pong pag-aaral. Kayo po ang manguna sa bawat isa at pagpalain niyo po kami. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ngayon magpapatuloy na. Ang pinag-aaralan po natin ay 1 King and 2 Kings. Tayo po ngayon ay nasa 2 Kings chapter 13. Pero bago natin tunghayan, meron po akong naisip pakita sa inyo na chart. Hindi ko po alam kung kitang-kita niyo yung chart, no? Dahil nga masyado siyang maliit yung kanyang pagkakasulat. Now, pakita mo muna kapatid yung malaking chart. Now, yan po ay yung Kingdom of Judah at ang Kingdom of Israel nung nahati po siya. Yung nasa inyong kaliwa, yan po ang Kingdom of Judah. Okay, mapapansin niyo po na isang diretso lang siya. Tama po ba? Ibig sabihin yan, nanggaling po siya sa isang line o sa isang lahi, which is yung hari ni King David. So lahat ng naging hari sa Kingdom of Judah ay mga kadugo ni David, mga anak at apo-apuhan po niya. Katulad ng pinangako ng Panginoon ni Yahweh kay David na mananatili ang kanyang kaharian. So ibig sabihin yung kanyang mga anak ang magiging hari. Walang ibang dugo na maghahari sa Judah. Naupunta naman tayo sa Kingdom of Israel. Nakita niyo po yung Kingdom of Israel. Ibig sabihin po niyan, kaya po hiwa-hiwalay, dahil magkakaiba po yung mga magulang. Kapatid, patingin yung kay Jeroboam. Si Jeroboam, right side, yung unang hari ng Judah. Yan, si Jeroboam ay ang unang naging hari ng Kingdom of Israel. Pero dahil po siya ay sumuway sa Diyos, dahil nga di ba nahati na po yung kingdom, ayaw niya na magpunta pa yung mga Israelita sa Huda para sumamba sa templo. Kaya ang ginawa niya, nagpagawa siya ng guyang ginto para yun ang sambahin. Isipin na yun si Yahweh. So siya ang nag-start, although ito ay nagsimula na nung panahon ni Moses, pero siya yung nag-revive ng pagsamba sa guyang ginto. At ito po hindi pa naalis sa kanila. So, binigyan siya ng pagkakataon yung kanyang lahi na baguhin ang kanilang course o yung kanilang ginawang kalapastanganan sa Diyos, kaya naging hari yung kanyang anak na si Nadab. Pero pinagpatuloy ni Nadab ang ginawa ng kanyang ama. So, ang ginawa ng Diyos, kumuha ng ibang hari sa ibang lahi. At yun naman po ay si Baasha. Ganon din ang ginawa ni Baasha. Sumamba rin sa Diyos-Diyosan. Pero binigyan ng pagkakataon yung kanyang anak na baguhin yung ginawa ng tatay. Kaya naging hari si Ela. Now, pagdating kay Ela, hindi pa rin niya binago yung ginawa ng kanyang tatay, kaya naging hari si Simri. And so on, so forth. Okay? So, iba't ibang lahi po yan. Dahil walang pangako sa Israel o sa northern Israel na mananatili yung lahi ni Jeroboam sa pagiging hari. Yung pangako ay binigay lang kay David. Yung lahi ni David ang mananatili. Okay? Now, pagdating natin kay Omri, kilala niyo si Ahab, di ba? Si Ahab, yung wicked king, siya po yung nasa gitna.
Then, yung nasa, yan si Ahab. Okay? Now, punta tayo kay Jehu. Kay Jehu. Dito na tayo ngayon. Naalala niyo si Jehu? Siya yung pumatay sa angkan ni King Ahab. Dahil nga, inutusan siya ng Diyos na lipulin ang angkan ni Ahab bilang parusa. At ito'y sinunod ni Jehu. Pero si Jehu po ay sumamba rin sa Diyos-Diyosan. Pero ang pangako sa kanya ng Panginoon sa 2 Kings chapter 10, sabi dito, dahil sa pagdipol mo sa sambayan ni Ahab, siya kung nais mangyari, sa sambahayan mo magmumula ang hari ng Israel hanggang sa ika-4 na salinlahi. Yung pangako kay Jehu ng Diyos, na yung ika-4 na salinlahi mo maghahari sa Israel. Sumunod o hindi sumunod yung mga tao na yan, mag-aari sila ng ika-4 na salinlahi dahil sa ganawa ni Jehu. Which is, tignan po ninyo yung chart. Ilan pong anak niya ang naging hari? Yung anak niya na si Jehoahaz, yung apo niya na si Joash, yung anak ni Joash, which is the great-grandson ni Jehu, na si Jeroboam, at yung kanyang great-great-grandson na si Zechariah, which is, kung ano yung sinabi ng Panginoon, which is yun yung natupad. Ang sabi ni Yahweh, ang sabi ng Diyos sa 2 Kings chapter 10, mula sa ika-4 na salinlahi mo maghahari sa Israel. Dahil sa ginawa mo na pagsunod sa akin, na pagpatay kay Haring Ahab at sa kanyang buong angkan. So again, the Bible or the prophecy and the statement of God is always true. Hindi siya nababago kung ano yung kanyang sinabi. Now, doon na tayo ngayon sa 2 Kings chapter 13. At ating pag-aaralan ngayon ay si 2 Kings chapter 13. Si King Jehoahaz. Siya po ay anak ni King Jehu. Ito po ay nasa northern Israel. Hindi po to Judah, northern Israel. Always remember na hati ang kaharian ng Israel. Nung namatay si Solomon, nahati yung kaharian. Nagkaroon ng Kingdom of Israel sa north, Kingdom of Judah sa south. Nasaan ang templo? Nasa north, nasa south? Nasa south. Nasa Kingdom of Judah. Okay? So, nasaan yung lahi ni David? Nasa north ba o nasa south? Nasa south. Okay? Nasa south silang lahat. Now, nandun tayo sa north ngayon. Okay? Siya yung pang-11 hari ng Northern Israel. Now, basahin natin, sino ba si King Jehoahaz? Sabi sa verse 1, Nang ika-23 taon ng paghahari sa Judah ni Joas, ito po yung natutunan natin nakaraan, siya po yung batang itinago na sanggol pa lang, tapos inilabas ng 7 taong gulang siya. Naalala niyo po ba yung last week? No? Tapos yung kanyang nagturo sa kanya, si Jehoiada, di ba? Yung nagturo sa kanya na isang pari o saserdote. Now, nung ika-23 taon ng pag-ahari ni sa Judah ni Joas na anak ni Ahazias, nagsimula namang mag-ahari sa Israel si Jehoahaz na anak ni Jehu. Nag-ahari siya sa Samaria sa loob ng 17 taon. Verse 2, Ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh, sinundan rin niya ang mga masasamang gawain ni Jeroboam. Si Jeroboam yung unang hari ng Northern Israel na nagturo sa bansang Israel na sumamba sa guyang ginto. Sabi dito, sinundan rin niya ang mga masasamang gawain ni Jeroboam na anak ni Nabat. Na nanguna sa Israel para magkasala, nagpakasama rin siyang tulad nila. So, ito lagi yung sinasabi kapag ang hari ay nagmula sa Israel. Walang matinong hari ang Israel. Sa Judah, may mga ilan. Pero pagdating sa Israel, lahat sila bagsak. Lahat sila sumunod kay Jeroboam. Sumamba sa Diyos-Diyosan. So, ito si King Jehoahaz. Makita natin sa verse 2. Malinaw naman, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Why? Because he followed the wrong example. Bilang isang tayo sa ating buhay, no? Kapag alam mo ng mali ang ginagawa ng mga nauna sa iyo, ipagpapatuloy mo ba? Of course not. It is time to have reformation or reform.
Parang pagbabago. Kung mali ang ginagawa ng mga nauna sa atin, hindi natin dapat baguhin. Maari natin ipagpatuloy kung ano yung mga tama. At lalong higit kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Pero never natin itutuloy yung mga maling gawain nung nakaraan. Okay? So, yun ang nangyari sa kanila dahil tinutuloy nila yung mga maling gawain nung nakaraan. Na dapat sana ibagsak o buwagin yung mga templo na pagsamba sa Diyos-Diyosan pero hindi nila ginagawa. Pinagpapatuloy lang nila. Now, next natin, verse 3. Dahil dito, nagalit si Yahweh sa Israel. Kaya, hinayaan niyang matalo ito ni Haring Hazael ng Syria at ng anak nitong si Ben-Hadad. So, dalawang termino mula sa kaharian ng Syria. Ang Syria po, kapitbahay po nila, yung Syria. Which is ngayon, alam natin, kapitbahay pa rin yan ng Israel. Of course, hindi yan mababago yung geography. Now, dalawang hari from the kingdom of Syria ang tumalo o nagpapahirap palagi sa kingdom of Israel. Why? Simply because that is God's punishment to them. Hanggat hindi nila binabago yung kanilang pag-uugali, hanggat hindi sila nagsisisi, hanggat hindi sila tumatalikod sa kasalanan at humaharap ng matuwid sa Panginoon, mananatili yung alin? Yung kanilang kaparusahan. At ano yung kaparusahan? Pinatalo sila ni Yahweh sa that God's discipline will always happen if we will not obey. Mananatili yung discipline. Hindi sila natatalo dahil hindi sila marunong makipaglaban. What is the reason of their defeat? Because they do not obey. Sabi rito, nagalit si Yahweh sa Israel, kaya hinayaan sila. When you say hinayaan, they are not protected. They are not under God's protection. Always remember this. If we are not walking under God's will, we are not under God's protection. We will suffer the consequences of whatever we are doing, and we cannot be assured of God's protection to be upon us. So always remember that. God's leading and protection will not be enjoyed by those people who are not walking in His will. Can you just imagine, if you are not walking in God's will, hindi ka lumalakad sa kalooban ng Diyos, tapos nandun pa rin yung proteksyon ng Panginoon, inconsistent ang Panginoon. Paano mo matututunan na hindi ka lumalakad sa Kanya? Kung ang pagpapala at yung protection niya ay nandun pa rin. Magkakaroon ka ng kalito. Kumbaga, hindi ka na magtatanong sa sarili mo, bakit pa ako maglilingkod sa Kanya? Kahit hindi ako maglingkod sa Kanya, ganun pa rin naman ang binibigay niya sa akin. Pinoprotektahan niya pa rin ako. So, hindi po ganun ang Diyos. God protects His children, period. And He disciplines whom He loves. Now, what if, Pastor, sinasabi kong mananampalataya ako, pero hindi ako lumalakad sa kalooban ng Panginoon, and yet, pinagpapala pa rin ako. That blessing is not from the Lord. That blessing is not from the Lord. Okay? That blessing, I would say, that from the enemy, or perhaps, dahil sa sarili mong kasipagan. Kaya ka nagkakaroon ng ganong pagpapala. But, lang ang blessing, dahil ang blessing ay nagmumula sa Diyos. Ililid ka niya palagi sa pagsamba sa Kanya. But if time comes na nagiging sagabal na yung quote-unquote mga pagpapala na yan, that's not from the Lord. Okay? Hindi ka bibigyan ng Panginoon, nakahadlang sa Kanyang gawain. Or sometimes, tayo mismo, mas tinitignan na natin yung mga material na bagay kaysa yung mga spiritual na bagay na mahalaga sa atin. Now, so again, verse 3, clear tayo, nagalit si Yahweh. Why? Ano yung reason kung bakit nagalit si Yahweh? Dahil hindi sila sumasama ng ginawa ni Jehoahaz. Nanalangin si Jehoahaz kay Yahweh at pinakinggan naman siya sapagkat nakita ni Yahweh ang kalupitang dinaranas ng Israel sa kamay ng hari ng Syria. So kahit na sumasamba sila sa Diyos-Diyosan, pero yung time na humingi siya ng tulong sa Panginoon, pinakinggan ba siya ng Diyos? Yes.
pinakinggan siya ng Diyos. Later on, makikita nyo, bakit pa nakikinig ang Diyos sa kanila? Hindi naman sila sumasamba sa Diyos. Kumbaga, parang si Yahweh, isa lang siya sa napakaraming Diyos na dapat sambahin. Marami silang Diyos na sinasamba. Isa lang si Yahweh doon. At kapag natatalo sila, pupunta sila doon sa makapangyarihan sa lahat. Si Yahweh. Pero again, ayaw ng Panginoon na sinasamba mo siya at meron ka pa rin sinasamba sa Kanya. Kahit na isipin mo sa sarili mo na ako yung pinakamakapangyarihan sa lahat ng Diyos na to, pero kung meron ka pang sinasambang ibang Diyos sa akin, hindi pa rin yung tama. Okay? Hindi yan nalalayo sa lumang paniniwala natin. Alam natin na si Jesus ay higit kaysa kay Maria. Tama? Pero, come to think of it, aminin din natin. Sinasamba din natin siya. Ako, nung panahon, nung ako'y Katoliko, sinasamba ko rin siya. Lumuluhod din ako sa Kanya. Nananalangin din ako sa Kanya. Although naniniwala ako na tao lang siya, pero makapangyarihan si Kristo, pero in a way, para same din ang trato ko sa kanilang dalawa. So ganoon din, it is not a new way of worship. It's already an old way of worship. Even in the Old Testament, may mga sumasamba sa iba't ibang Diyos, pero ang pinakamakapangyarihan sa lahat, si Yahweh. Again, even though siya yung pinakamataas sa lahat ng Diyos, the fact na sumasamba ka rin sa ibang Diyos, it's also an idolatry. Dahil ayaw ng Diyos na mayroon siyang kahati. Lagi natin ayaw niya na mayroon siyang kahati. Diba, ang illustration ko nga po sa inyo, di ba? Kahit si Vilma, ang pinakamahal kong babae, diba, sa kanya ako uwi 6 days a week, pero meron akong isang babae na uwian ko ng one day a week, o isang beses isang linggo. So, lamang pa rin siya. Pero again, it is still not faithfulness. And that is polygamy, or that is unfaithfulness. Okay? So, kung ayaw yun ng asawa mo, how much more ng Diyos natin? Ayaw niya ng ganon. So, anyway, nanalangin si Joas kay Yahweh at pinakinggan naman siya sapagkat nakita ni Yahweh ang kalupitang dinaranas ng Israel sa kamay ng hari ng Syria. So, out of His mercy, tinugon ng Panginoon. Sa verse 5, binigyan sila ni Yahweh ng isang tagapagligtas. Now, the deliverer, hindi pinalanganan. Walang pangalan to. It might be a good soldier. It might be his son, anak ni Jehoahaz na magaling sa pakikinig, hindi natin kilala. Wala rin sinabi. Pastor, hindi ba yan si God? Hindi rin po ito si God. Okay? Hindi rin ng Diyos. But God made a way for them to be delivered. Nagbigay siya ng isang tagapagligtas na siyang nagpalaya sa kanila sa kapangyarihan ng Syria. Pero in history, ang pinakamalapit na sinasabi rito is yung anak ni Jehoahaz. Kasi siya yung nakatalo sa Syria. Okay? During his time na natalo yung Syria. Later on, makikita rin natin yun. No? At muling, ano nangyari? Namuhay ng mapayapa ang mga Israelita sa kanilang tahanan. That's good. Maganda. Di ba? Kung ipagpapatuloy lang sana nito, yung pananalangin kay Yahweh, at laging siya yung sasambahin, hindi na sila sasambay sa ibang Diyos. Napakasimple lang. Di ba? Para sila ay magkaroon ng kapayapaan sa kanilang mga tahanan at mamuhay ng masagana, kailangan lang nilang sino unahin? Si Yahweh. Ang Diyos lang inyong sambahin. Kung yan lang babasahin natin sa 2 Kings chapter 13, okay na. Maganda na sana. Pero basahin natin yung verse 4. Verse 6 pala. Ngunit, ito na yung salita eh. Di ba? Napakaganda na nangyari. Ngunit, di ba? Di pa rin natuto, no? Ngunit hindi pa rin. Yung salita ng Bible, no? Ngunit hindi pa rin nila tinalikuran ang kasamaan ni Jeroboam. When we say kasamaan ni Jeroboam, sino yung Jeroboam na to? Yung unang hari ng divided kingdom ng Northern Israel. Okay? Again, when I say Israel, it's not the entire Israel. Remember, nahati yung kingdom of Israel into two after Solomon. Sa northern is si Jeroboam.
Ngunit, hindi pa rin nila tinalikuran ang kasama ni Jeroboam na umakay sa Israel para magkasala. Nandun na pinrotektahan ka na ng Diyos Nanalangin si Jehoahaz di ba? Yun pa lang dapat malaman mo na hindi na tayo sumamba dapat sa iba't ibang Diyos. Si Yahweh ang pinanalanginan ko at niligtas niya tayo. Sa Kanya na lang tayo magtapat. Huwag na natin sambahin yung iba. Pero hindi pa rin nila tinalikuran ang kasamaan ni Jeroboam na umakay sa Israel para magkasala. Hinayaan nilang manatili sa Samaria ang haliging simbolo ng Diyos ang si Asherah. Ano nangyari? Verse 7, nagkaroon ulit ng digmaan. Ano nangyari? Walang natira sa hukbo ni Jehoahaz, maliban sa 50 mga ngabayo. Ang 10 karwahe at 10,000 kawal. 10,000 soldiers during their time is very few. More likely when they go towards around, the smallest is 50,000. So you can just imagine, almost 80% na wala sa kanyang hanay. Natalo sila ng Syria. Parang alikabok na dinurog ni Hazael ang buong hukbo ni Jehoahaz. Ang iba pang ginawa ni Jehoahaz ay nakasulat sa kaysaysayan ng hari ng Israel. Namatay siya at nilibing sa Samaria, sa libingan ng kanyang mga ninuno, humalili sa kanyang anak niyang sino? Jehoahaz. Okay? So do not be confused with the name. Although it's confusing talaga. Jehoahaz and Jehoahaz. Okay? Now, so this is the 11th king, si King Jehoahaz. Now, what can we learn from him? First, he is the son of King Jehu. Who is King Jehu? Siya yung pumatay kay King Ahab, di ba? At sa kanyang mga angkan. At dahil ginawa niya ito, ang sabi ng Diyos sa kanya, from your 4 generations, maghahari kayo. 4 generations. Ito pa yung first generation ni King Jehu, si King Jehoahaz. Now, he did what was evil in the sight of the Lord and followed the sins of Jeroboam. Lagi niyo po yung mababasa sa Kingdom of Israel. Lagi silang sumasamba at lagi silang namumuhay ng di ayon sa Diyos at sinusunod nila yung kasalanan ni Jeroboam. What is the sins of Jeroboam? Idolatry. Okay, yun yung sin ni Jeroboam, idolatry. Now, we can also learn from King Jehoahaz. He prayed to God in times of troubles. Di ba yung nanalangin siya nung natalo sila? But when God answered his prayer by giving them peace and comfort, he served and worshiped other gods. Very inconsistent, no? Nanalangin ka sa tunay na Diyos, tinigon ng tunay na Diyos ang iyong panalangin, pero lumuhod ka o sumamba ka, nagpasalamat ka sa ibang Diyos. Di ba? Well, nakakatawa. Pero some believers are behaving like this. Sometimes God answers our prayer according to, in favor with us, yung kahilingan natin binibigay, but do we worship Him? O pinagpapalit pa rin natin siya? Katulad ng isang example, Lord, bigyan mo lang ako ng trabaho. Promise, hindi ako liliban sa gawain. Maglilingkod ako sa iyo. Binigay yung trabaho. Nawala na sa Panginoon. Nandun na siya sa trabaho niya. Di ba? So wala siyang pagkakaiba dito sa hari na to. Nananalangin sa Diyos, tinugon ng Diyos ang kanyang panalangin, pero kinalimutan ng Diyos. And perhaps meron din tayong mga ganong bagay sa ating buhay. Di ba? Pinagaling ka ng Panginoon, gumaling ka nga, pero bumalik naman sa dating bisyo. Di ba? Meron mga ganon pangyayari. Lord, binigay sa iyo ng Panginoon kung ano yung hinihiling mong negosyo, o kaya nakaalis ka nga ng bansa, nakapag-abroad ka nga, pero pagdating doon, nagkaroon ng other family. Pagdating sa negosyo, nag-compromise sa pananampalataya. Di ba? So again, when God answers our prayer, make sure that we remember yung ating mga considerations, ay yung ating mga conditions. Sometimes, iba, may mga condition tayo Although it's not good to have conditions when we pray. Hindi maganda nagbibigay tayo ng kondisyones sa Panginoon. Because God answers our prayer not according to our conditions, but according to His will. But again, when we make covenant sa Panginoon, we always remember kung ano yung covenant na yon. Like for example,
Sino yung nanay ni Samuel? Si Hannah. Ano yung panalangin ni Hannah? Bigyan mo ako ng anak. At binigyan mo ako ng anak, anong gagawin ni Hannah? Gagawin niya itong nasa right. Ibibigay niya sa templo. Kumbaga maglilingkod sa templo yung bata. Dadalawin niya lang, pero dun siya titira sa templo. At actually, of course, kailangan yung padidehin mo na yung bata. Pagka yung bata ay naawat na sa pagdede at pwede nang turuan, I don't know kung what age, sige sabihin natin around 6 years old. Pag naging 6 years old na yung bata, pwede na siyang pumunta sa templo at yung saserdote na magpapalaki sa kanya. Ginawa ba yun ni Hannah? Yes, ginawa niya yun. Okay? Pero I'm not saying kapag wala kang anak, sabihin mo, Lord, bigyan mo ako anak, tapos matitira siya sa church, magiging caretaker ng church. Hindi mo pwedeng naman gawin yun. It's up to you kung gusto mong gawin. No? But again, when we pray to God, whatever request that we are asking, always remember, di ba, nakaraan, Wednesday, natutunan naman natin, be thankful, di ba? Lagi nating, wag nating kakalimutan yung Diyos na sumagot ng ating panalangin. Okay? Because there are many believers, quote-unquote, ibig sabihin, hindi ko alam kung totoo o hindi totoo, di ba? When God answers their prayer, nagkakaroon ng temporary amnesia. Nakakalimutan na. Nakakalimutan sa gawain. Okay? At pagka nagkaroon ulit ng malaking problema, pabalik ulit sa church, maglilingkod sa Panginoon, sasabihin, ayusin ko na yung buhay ko. Kapag inayos ng Diyos yung buhay niya, then, babalik na naman siya sa kasalanan. So that is not a good habit. What God is wanted from us is commitment. What is commitment? When you say total commitment, kapag lumakad ka sa Panginoon, hindi ka lilingon-lingon, diretso sa paglakad sa Panginoon. Isang bagay na, I don't know kung ano sa inyo, kung mababaw para sa inyo, pero sa akin, isa siyang malalim eh. Yung pagpunta sa gawain ng Panginoon. During worship service, Sunday, Wednesday, kahit Berean class. Is this commitment? Yes, commitment to. Pero sabihin ko sa iyo, once, twice, thrice, 4 times, 5 times. Sabihin, once or twice ka umabsent. Mahirapan kang bumalik. Magkakaroon ng pangatlo, pang-apat, pang-5, hanggang sa mahiya ka na. O hanggang sa masanay ka na hindi ka na nag-church, hindi ka na umati ng prayer meeting, o hindi ka na umati ng Berean. Because this is commitment. This is commitment. For some, makita nila na it's just minor. Pero sa akin, I see it big things. Big deal sa akin yun. Why? Kasi masusundan yan. Kaya hanggat maaari, huwag kang lumiban. Yun naman ang ng Bible eh. Again, hindi ko kayo sinasabihan huwag lumiban para malaki yung attendance natin. No. That's for you. Because, nangyari din sa akin yan before. No? When I was living in Quezon City, di ba? Hindi kami umati ng prayer meeting noon, kaming family. And during that time, yung time na yon, ako noon sa Panginoon, parang masyado akong mababaw. What's the term? Hindi ako lumalakad ayon sa kanyang kagustuhan. Hindi ako lumalakad ayon sa kagustuhan ng Panginoon. So therefore, yung Wednesday, hindi namin, matin kami, pero hindi nagtuloy-tuloy. Until such time na dinila ko ng Panginoon at I repented and started attending prayer meeting. Although leader na ako ng church noon, I don't know kung deacon ako or ministry leader ako, pero hindi ako nagsusupport. And that's the time that I attended prayer meeting and continuously attend. And it becomes a habit, it becomes normal. Then followed yung aking family, si Mrs., mga anak, until now. Diba? Hindi sa nagmamalaki ako na nagiging consistent kami sa Panginoon. It's not, hindi ko ipinagmamalaki yun. Ang ibig ko lang ituro sa atin is this. We have to be consistent pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Because one inconsistency will be followed by more inconsistencies. Okay?
Ganito yung nangyari kay Jehoahaz. God answered his prayer, but served other gods. What happened? Hindi na sila nakawala sa mga Diyos-Diyosan. So, due to his unrepentance, God punished them through King Hazael of Syria. So, yun ang mahirap, no? Yung iba pang nation ang ginamit ng Diyos para sila ay parusaan. Which is yung pagkatalo nila sa ibang nation is a sign of their disobedience. Why? They are the chosen nation. If you're a chosen nation, no one could harm you. Because your God that chose you, who chose you, is very powerful. The one true God. Pero matalo ka, what does it mean? Diba? You are not being protected anymore. Okay? So, again, God punished them through King Hazael of Syria. Now, what we can learn from King Jehoahaz? First thing is the consequences of sin. Now, God is forgiving. Tama ba? Mapagpatawad ng Diyos? Yes. Definitely, mapagpatawad ng Diyos. Pero, kapag pinatawad ka ba ng Diyos, are you free from the consequence? No. Kahit manalangin ka, Lord, please forgive me, pero please, wala pong consequence. Ayoko po ng consequence ninyo kasi mabigat eh. No. There's always a consequence. You will be forgiven, but you will suffer the consequence. That is the reality of sin sa buhay natin. Jehoahaz's reign reflects the consequences of persisting in sin. His adherence to the sinful practices of Jeroboam led to the Lord's anger and the oppression of Israel by foreign powers. This highlights the importance of seeking righteous and turning away from sinful paths. So always remember this, that sin is very serious to God, and the consequence is inevitable, hindi maiiwasan. Lagi siyang naroon sa atin. But sometimes, even though we know the reality that the sin has consequences, and yet we continue living in sin, or we continue committing sin. Okay? Do you think it is a right argument or right excuse? Tao lang ako, nagkakasala eh. Tama bang excuse yun? I'm just a human, I commit sin. It is normal for me to sin. If you're a believer, it is not normal for you to sin. If you're an unbeliever, it is normal for you to commit sin. You are living in sin. That's what the Bible says. But if you're a believer who lives in you, Christ lives in you. And the one that is residing in you is greater than the prince of this world. Mas makapangyarihan ang Diyos na nananaan sa iyo kaysa sa sanlibutan o yung naghahari dito sa sanlibutan, which is si Satanas. So dapat hindi tayo padaig ng kasalanan. Sabi ng Bible, be holy for I am holy. So again, sin is, we sin because it's nature for us to sin. But for believers, we must not live in sin. We must not live in sin. We must continue practicing holiness by obeying the words of our God. Pagsunod palagi sa salita ng Panginoon. So that's the first thing that we can learn from King Jehoahaz, the consequences of sin. Ano naging consequence ng sin niya? Natalo sila ng bansang Syria at natalo yung sa digmaan, maraming kawal niya ang mga namatay. So, how about you? Have you suffered the consequence ng sin? Now, for the original sin, the sin of Adam, what is the consequence? Death. That's why if someone dies in your family, you cry. Why? Because it's natural for the mankind to die. What do you mean not natural? God created Adam and Eve na hindi namamatay. Hindi dapat sila mamamatay. They will live forever. Silang dalawa. Pero nung sila ay, sabi nila, pag kinain mo ang bunga ito, ano nangyayari sa'yo? Mamamatay ka. So anong nangyari? Namatay sila spiritually, mamamatay sila physically, and if they will not repent and believe in God,
then mamamatay sila eternally. Okay? So, what we can see here, yung sa consequence of sin, that is the consequence na meron din sa atin. As a believer, I believe the greatest consequence of our sin is separation. It's always like that. Kapag tayo ay namumuhay sa kasalanan o nagkakasala, nahihiwalay tayo. Hindi nawawala yung relasyon sa Diyos. Okay? At sabi ng Panginoon, walang anumang bagay na makapag-iwalay sa akin sa iyo, sa aking pag-ibig sa iyo. Pero tayo ang nalalayo sa Panginoon. Kaya kapag namumuhay tayo sa kasalanan, tayo mananampalataya na malalayo tayo sa Panginoon. Next, another thing that we can learn is yung mercy ng Panginoon. God's mercy. Saan natin nakita yung God's mercy? Nung siya ay nanalangin sa Panginoon, hiningi niya yung awa ng Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Nagbigay siya ng tagapagligtas. Hindi natin alam kung sino yung tagapagligtas na yon, okay? Isang tao na kung saan maaaring magaling makipagdigma na ginamit ng Diyos para sila'y manalo. Despite of Jehoahaz's shortcomings, when he sought the Lord's favor, there was a positive response mula sa Panginoon, the blessing. It emphasizes the concept of repentance and God's willingness to show mercy when people genuinely return to Him. When he asked the Lord's mercy, God gives mercy. For God is merciful. Tayo rin ba? Di ba? It's the same thing sa ating mga nakakilala sa Panginoon. When we ask God's mercy, kapag tayo lumapit sa Panginoon, hiningi yung kanyang kapatawaran, ipinagkakait niya ba ito? No. E kapag hiningi natin sa Panginoon na makaalis tayo sa kasalanan, ipagkakait niya ba ito? Hindi. Di ba? Tutugunin pa rin ng Panginoon. So, ganon ka mahabagi ng Panginoon. And that is the reason kung bakit naligtas tayong lahat, yung mercy ng Panginoon. Sabi nga ng Bible, if it not of God's mercy, we are already consumed. Kung di mahabagi ng Panginoon, kung di mahawain ng Panginoon, patay na tayong lahat. Di ba? Sa buhay lang natin kung di maawain ng Panginoon, di ba? Tayo mga mananampalataya. Nakakilala na kayo sa akin, pero ganyan pa rin ang ugali nyo. Di ba? Parang pwede naman tayong parusaan ng Panginoon, patayin na lang tayo ng Panginoon. Pero dahil maawain ng Panginoon, di ba, napaka-raming chance ang binibigay niya sa atin, para mabago ang lahat. But, do you think that there is a limit for that chance? Meron bang limit yon? Darating ba yung time na masasagad natin ang Diyos? Is that possible? No? Yes. Masasagad natin siya. Kasi kung hindi niya gagawin yung punto ng end, magpapatuloy ka. Kailangan meron siyang point na marireach niya yung end. That's enough. When God say enough is enough, then you're done. If you're a believer, He will take your life. Yun ang sabi ng Bible, so that you will not continue in sin. Kaya nga dalawa lang ang paraan ng kamatayan natin. Dalawang reason kung bakit natin lilisanin ang mundong ito. Natapos natin ang misyon natin o nakonsumisyon ng Diyos sa atin. Yun lang dalawang paraan. So which one do you want to finish how would you finish your life? Or how would you come to an end? You finish the mission or nakonsumisyon ng Diyos sa'yo? Di ba? But whichever, we can see that God is merciful. When God take a life of a person because that person is continually sinning, that's mercy. That's mercy. Para hindi ka na magpatuloy sa kasalanan, secondly, at hindi mo mahawaan yung iba. If you're a true believer, and you are not walking according to His will, bilang ang mga araw mo. If you're a true believer. If you're not a true believer, God doesn't care. Because you're not true. You are not His. Yun ang sabi niya sa mga Pariseo. Kaya hindi kayo nakikinig sa akin kasi hindi ko kayo mga tupa. Yung mga tupa ko nakikinig sa akin. So I preach and you don't listen, it's okay because you are not my sheep. My sheep listens to my voice. So the same thing with the people in the church.
you're attending and you are not listening sa pastor, it's okay. You are not my sheep. Or you are not God's sheep. Because God's sheep listens to His voice. Kaya there was a time, dumating ako sa point, when a person leaves the church, o kaya hindi na nag-church, parang nabuhay na parang sanlibutan. Nagkakaroon ako ng kalungkutan. Sabi ko, bakit ganun? No? Bakit umalis siya? Ba't hindi siya nagpatuloy? Pero pero the moment na I would realize that God is sovereign, what if hindi naman siya talaga niligtas ng Panginoon? O hindi naman siya tuloy nakakilala sa Panginoon? Or quote-unquote, what if hindi naman siya pinili ng Panginoon? It is not me who has the power para manatili siya sa gawain. Pero pinipilit kong dalhin yun. Ako yung nawawala sa focus, ako yung nahihirapan, ako yung nagdadala kasi umalis siya. Siyempre, bilang pastor, masakit sa iyo yun. Pero kung titignan mo na hindi ikaw ang magpapanatili sa Kanya, kundi ang Diyos. Ibig sabihin, kung umalis siya at nagpatuloy siya hanggang sa ganung punto, ibig sabihin, hindi naman talaga siya sa Diyos. And that gives me, in a way, a relief na hindi ko pasanin ang lahat ng mga sabihin natin, yung commitment ng mga tao. Dahil nga personal yung relasyon natin sa Panginoon. Okay? But, of course, yung other churches, ang gusto nila, marami sila. But in the Bible, it is not about getting number in quantities. God is after the qualities of the believer, not the quantity. Aanin mo yung 1,000 members kung 100 lang yung tunay. When I say 100 yung tunay, 100 yung nakakaunawa ng salita ng Diyos, 100 yung totoong tumanggap. Yung 900, nagpupunta lang, pero wala talaga silang pagkakakilala sa Panginoon. Or hindi naman talaga sila sumasampalataya. So, again, God's mercy, God hears His prayer. Next, another thing that we can learn is the danger of partial obedience. Again, God's will is for us to obey totally. What is the first commandment? What is the greatest commandment? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Hindi niya sinabi, love the Lord your God with all your soul, your might, your strength. Hindi niya sinabi. Every aspect ng ating buhay, lagi yung with all. Inulit siya. With all your soul, with all your might, with all your mind. What else? With all your soul, mind, strength. With all your heart. Di ba? Lagi siyang with all. Hindi mo pwedeng sabihin na partial. Like, Lord, sasambahin kita sa aking puso, buong puso ko, pero yung lakas ko, hindi ko may bibigay sa'yo. May mga pagkakataon na kailangan kong magpahinga. Pag malakas ako, pupunta ako. Pero pagka sobrang sabihin natin, pagod ako sa trabaho, hindi mo na ako pupunta. That is not with all your strength. Alam mo ba na yung natitirang lakas mo dapat ibigay mo sa paglilingkod sa Panginoon? Kasi the only way that your strength will be renewed is in God's presence. It's in God's presence. Like any other pastors, it's also my prayer that I would preach the Word of God with all my heart, my soul, my body, and my strength. And there are pastors na faithful sa pangangaral na to the point of death sa pulpit, doon na sila binawian ng buhay. No? May mga pastor na ganon, na after mag-preach, closing prayer, doon na bumagsak, doon na namatay. Di ba? Siguro mga 80 years old, nagpipreach pa rin sila. Ako, kung sharp pa rin ako at that age,
Kung abutin ko man, no? If I reach that point, 70, 80, and I'm still sharp, I will still preach. But if my voice, kung hindi na ganon, of course, it's time to vacate the place and give it to more able. Next, partial obedience. Jehoahaz's story illustrates the challenge of incomplete reformation or partial obedience. While he sought deliverance and experienced success, di ba, pinagtagumpay sila ng Panginoon, but the persistence of idolatry in the form of Asherah's pole indicates that certain underlying issues were not fully addressed. This underscores the importance of thorough repentance and reformation or total obedience sa Panginoon. God doesn't want a half-hearted obedience. He wants a total obedience. Yung tunay na pagsunod sa Panginoon. And partial commitment is also disobedience. Partial disobedience is also disobedience. Delaying obedience is also disobedience. Yung bukas ka na lang, that's also disobedience. Ito lang muna, that's also disobedience. So, God wants total commitment sa Panginoon. When I say total commitment, like for example, going back, this is siguro yung aking laging naaalala, yung pinagbubulay-bulayan about consistency in attending, participating. When you say total commitment, if we have services, let's say we have Sunday morning, we have Bible studies in the afternoon sa mga ministry or morning sa mga tatay, and we have Wednesday prayer meeting. If we will just support the Sunday and we will not support the Wednesday, that's also partial commitment. You will not grow as a Christian. If it's just one avenue or one worship or one gathering lang yung iyong pupuntahan, but you will not support everything, it is not a total commitment sa Panginoon. You have to deny yourself. You have to deny yourself and make some sacrifices in order for you to grow as a believer. We will not grow as a believer if we will just do one portion and we will not participate with the other parts of our worship service. Hindi tayo lalago. Okay? Parang sinabi mong, Diyos ka sa akin kapag linggo, pero hindi sa araw ng ganito. Hindi yan. Sabi nga ng kanta, di ba, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin eh. Di ba? Hindi siya taos-pusong paglilingkod sa Panginoon. And those people would just show up during this portion of time. I don't know if they experience that yung joy talaga na maglingkod sa Panginoon. Again, that is what we need to do here in our church, especially in our church. Okay? Saturday, I would understand, may mga work. I would understand. Sige. But the Sunday and Wednesday and its evening, I think if you have an excuse, you tell it to God. Let's see if God would tell you your excuse is acceptable or your excuse is not acceptable. Pero ikaw din sa sarili mo, di ba? You would say, no, it's not an excuse. Wala tayong may dadahilan sa Panginoon. Kasi bakit? Ang Panginoon, wala siyang idinahilan para hindi niya magawa yung kalooban ng Diyos. Kung tutuusin, di ba? Pwede niyang sabihin, wag na lang. Pero out of His love, ginawa niya yon para sa atin. Can't we not copy? Can't we not also do out of our love to Him? Because He first loved us. Can't we not commit also the same commitment na binigay ng Panginoon? Is God asking us the same commitment? Yes. Deny yourself. Carry your cross. Give me your life. The same thing that He did. Hindi natin yun mapapantayan. Hindi natin yun mapapantayan.
pero dapat nating gawin. Yun naman sinabi ni Paul, di ba? Follow me as I follow Christ. Isa lang naman ang sinusundan niya. Did Paul follow Christ? Yes. Did he give his life to the work of Christ? Yes, he did. Because yun talaga yung mananampalataya. That you will give your life to God. But if you're serving God from your comfort zones, that is not service. Alam mo, ang service o yung paglilingkod, kailan siya matetest? Yung tunay na paglilingkod? Sa panahon na ayaw mo at sa panahon na marami kang dahilan. Kasi sa panahon na gusto mo at wala kang dahilan, hindi mo matest eh. Is it really service or gusto ko lang talaga? Pero yung sa panahon na nagtatalo yung katawan mo at ang isipan mo at yung spirito na nasa iyo, kung atin ka ba o hindi, magkukomit ka ba o hindi, yun yung time yun yung moment na kung saan makikita mo kung talagang naglilingkod ka ba sa Panginoon o hindi. At napakarami, even sa mga kabataan natin, natali ng mga school works na kahit linggo, di ba, ginagawang excuse yung eskwelahan, which is, I don't get it. Why? Because, yun ang malinaw naman sa DepEd, na hindi kayo dapat kung ang mga nagtatrabaho nga, day off ng linggo, mag-aaral, walang day off, di pa kayo nagtatrabaho niyan, ha? How much more? Kapag trabaho na pinag-uusapan. Ano nangyari? Unti-unti na nawala. Unti na nang lalayo sa Panginoon. Now, I'm not judging, pero yun ang nagiging trend nung kanyang behavior. Yun yung nagiging pattern. Di mo pa alam, Pastor, marami akong pinagdadaanan. Sino bang walang pinagdadaanan dito? Lahat tayo mayroong mga pinagdadaanan sa buhay. Pero magkakaiba ba ang Diyos natin na sinasamba? Kung bakit yung mga ibang merong ibang taong may pinagdadaanan na papatagumpayan, tas ikaw, binibaby mo yung pinagdadaanan mo? Now, hindi mo alam, Pastor, kasi wala akong mga magulang. Nagpalaki sa akin ito. Sabihin ko sa iyo, meron tayo ditong isang mananampalataya na hindi rin siya lumaki sa magulang, pero maayos siyang naglingkod sa Panginoon. Magkakaiba man yung ating ginagalawang tahanan. Magkakaiba man yung mga pagsubok natin. Pero lagi nating tatandaan, iisa lang yung Diyos na sinasamba natin. At magtatagumpay tayo kung tayo ay magtitiwala dun sa Diyos na yun na sinasamba natin. So, why we're saying this? Partial obedience. Because God demands total commitment. Total commitment. Ibinigay niya ng buong-buo ang kanyang buhay. Di ba? Anong hinihingi niya sa atin? Kalahati lang ng buhay natin? No. Bigay mo rin yung buhay mo sa Panginoon. At kung hindi mo ibibigay yung buhay mo sa Panginoon, hindi mo siya mapaglilingkuran ng tapat at totoo sa buhay mo. Mahirap mangyari, no? Mahirap mangyari na dumating tayo doon sa langit. Sabihin sa atin ng Panginoon, pumasok ka, aking hindi tapat na alipin. Namatay ako para sa iyo, pero hindi mo binigay ang buhay mo sa akin. Ang kaligtasan, hindi sa magagawa natin. Tama? Pero sasabihan ka ba ng Panginoon kung pala absent ka? Pumasok ka, tapat ko ang alipin. Magsisinungaling siya. Ang hirap naman nun, mapakinggan mo, pumasok ka, pala absent kong alipin. Niligtas kita, pero hindi mo binigay yung buhay mo sa akin. Or, ito yung worst. Ba't ako naririto? Dapat nasa langit ako, kasama ko ang Panginoon. Hindi ka naman tunay na kumilala sa akin. Parang yung mayaman, nung nandun ka sa lupa, nagpasasa ka sa iyong kayamanan. Nagpasasa ka sa iyong buhay. Hindi mo naman ako pinaglingkuran. Hindi ka tunay na nakakilala sa akin. Di ba? Paghahanapan ba natin siya? Bakit hindi mo ako? Pinanampalatayaan kita, tinanggap kita, nagpabautismo ako sa iyo. Well, tunay ba yun? Di ba? Tunay ba yun?
Maaring sinasabi mo, maaring napangyari o ginawa mo, pero tunay ba yon? Okay, tinanggap mo nga ako, nagpabautismo ka, pero you did not show up anymore. And this is my true servants. Sila yung tunay na tumanggap, sila yung mga tunay na pabautismo, sila yung mga tunay na naglingkod at nanatiling tapat hanggang wakas. Ito lang sila. But you are not my servant. Kumbaga, hindi ka invited sa kasal. Diba? Can we blame him? No. Because we know for ourselves that we did not love him with all our heart, with all our soul, with all our mind. So, again, I'm not saying yung pala absent mapupunta sa impyerno. Okay? Those are just illustration. It might be a sign that you are not a true believer. And if you're a true believer, you would not expect that God will welcome you in heaven and telling you that you serve Him with all your heart and you're a faithful servant. We cannot. Hindi mo maaaring marinig yun. Yun ang sabi ni John, na mayroong mga mananampalataya na pag umarap sa Panginoon, mahihiya sila. Why? Kasi hindi sila naglingkod sa Panginoon or hindi nila binigay yung buo ng paglilingkod nila sa Panginoon. Those are possibilities. Okay? Now, another, leadership impact. Now, as believers, are you affected? Are you affected if I fall? Yes. Kung yung mga kapatid mo nga lang sa Panginoon, di ba, natitisod ka na eh. How much more kung pastor mo pa ang katitisuran mo? You will be greatly affected. That's why the responsibility and the accountability is very heavy as your position becomes more significant. Mas malaking guro, kailangan mong magturo ng tapat at kailangan mong mamuhay ng tapat. Okay? Bilang guro, kailangan mong magturo ng tapat at kailangan mong mamuhay ng tapat. At ang pagtuturo ng tapat ay napapakinggan, nadediscern ng mga miyembro, at yung pamumuhay ng tapat ay nakikita at naoobserbahan ng mga tao. Leadership impact. The actions of leaders impact the entire community. You're a king. You have all the power and jurisdiction and nasa iyo ang lahat para alisin yung mga Diyos-Diyosan and yet you did not do something as a king. So, ganun din ako as a pastor, no? You're a pastor. You have all the responsibility to do the right thing, and yet, you let it be. You let go. Hinayaan mo lang sila. That's why if I stand at the pulpit and preach sin and rebuke people, because that is my accountability. Maaring masaktan kayo, di ba? Ma-offend. Because I am here really to offend you. Yun ang sabi rin ni Pastor John MacArthur. I am here to stand to offend you, not to please you. I only please God, but I will offend you. Kasi merong mga nagpunta sa kanya, marami nagpupunta sa kanya. I invited a Mormon friend, and because you preach this about Mormons is wrong, hindi naman alam ni John MacArthur. Kahit na alam niya, sabihin niya pa rin na false yung belief na yon. And he was offended, and he will not come back. So what? Sabi niya gano'n, so what? I need to preach the truth. Di ba? So, ganun din. If a person does not come back because he was offended by the preaching, so be it. So be it. And you're a member of this church and you're offended, diba? And you take it against me personally, wala akong magagawa doon. But I will be faithful in preaching God's word. Why? Leadership. Leadership responsibility. You know, the easy way to be a leader, the easiest way, as a pastor, stop preaching.
That's the easiest way. Don't make so many commitments. Di ba? Option, Berean class. Pwede naman, wala naman tayo ng Berean class na di ba? Di ba? Pwede naman, as a pastor, hindi ko naman i-commit ng sarili ko. Kahit sa Bible study, hindi na rin eh. Sunday preaching lang, Wednesday, okay na yun. Again, that's the easiest way. But of course, I don't like the easiest way. Because I know that serving God is not easy. You will be out of your comfort zones and you will do what God is asking you to do. Ang mga mananampalataya nga no, it's not a challenge, no, but it's a reality. Yung mga unang mananampalataya, noong una sila nakakilala sa Panginoon during the time na nag-preach si Peter, alam niyo po kung ilang beses sila nagtitipon in a week? Do you know? Daily. Daily sila nagko-communion. Daily sila nagpe-fellowship. Daily sila nagpe-prayer meeting. Daily sila nag-worship. At sa sobrang ayaw nila maghiwa-hiwalay talaga, kasi may mga, halimbawa, ano kasi yun during the time of Pentecost, maraming from other countries na nagpunta ng Israel. Kasi nagkalat na rin kasi sila. Doon, napunta sila doon sa Israel. Nung nakakilala itong mga taong ito, ayaw nilang bumalik doon sa kung saan sila nagpunta. Maring galing sila sa Egypt, ayaw nilang bumalik doon. Gusto nilang iwan yung property na doon. Tumira na lang sila sa Jerusalem o kaya tumira na lang sila doon sa Israel. So ang problem, yung ikabubuhay nila nandun. So ang ginawa ng mga nakatira doon, alam niyo po ginawa nila? Binenta nila yung kanilang lupain. At yung lahat ng mga napagbentahan, ginawang pondo para pantulong doon sa mga taong naroroon. Because they love God so much. No? Who among us? Well, Pastor, hindi ako kasama dyan. Wala akong property. Di ba? Pero mayroon bang gagawa nun sa atin? Kung commitment na pag-uusapan, malayo pa tayo sa mga naunang mananampalataya. Araw-araw, handang magbenta. Hindi ko kayo sinasabihan magbenta. Ang ibig ko lang sabihin, yung commitment, kailangan natin ipakita. Kasi minsan, nakikita natin na, sapat na to? No. That's not the word for commitment. Ang tawag natin yan sa Tagalog, ano bang tawag natin dyan? Yung okay na yan? O yung mga pwede na yan na, okay na yan? Pwede na yan? Mediocrity. That is not commitment. When you say commitment, it is enough is not enough. You have to give more. You have to give your best. Kasi yung Diyos na pinaglilingkuran mo ay tunay na Diyos. Ibinigay niya yung best. Ibinigay niya yung pinakamamahal niyang anak. Best of your time. What is the best of your time? You come early, you come on time. Okay? At least on time. That's the least thing that you can do, on time. But be early is better. But being late is not your best. Pastor, meron naman, it's better late than never. That's a wrong excuse. You mean late is better? So, di ba? Because you lower your standards, no, the mediocrity becomes better. Or sin becomes better. Because you lower your standards, because you lack commitment. The issue is not time, actually. The issue is what? Heart commitment. I tell you, if you can be early with some other things, why not be early with the holy things? Sa trabaho ba, pwede ba yung malate ka? Memo ka in 3 consecutive. But minsan nga, tumatakbo ka pa, hinahabol mo yung time, hinahabol mo yung bandy clock, o yung print na ng basta yung bandy clock, di ba? Or biometrics, di ba? Hinahabol mo siya because you have to be there. Why? Because you have these standards sa trabaho na you have to be on time at least, or be early. If you have that attitude in secular things, why not with spiritual things? Di ba?
Kaya niya, bawa, sabihin natin, bukas, pupunta tayong Tagaytay, aalis tayo ng 5 a.m. para sa biyahe. Ang hindi makapunta ng 5 a.m. ay may iwan. Sabihin ko sa iyo, 4:30 pa lang, nandito ka na. Kasi bakit? May iwan ka, Tagaytay yun, di ba? Libre lahat, mag-stay tayo sa hotel. Uy, hotel, libre, walang bayad. 5 a.m., sige, kaya yan. The next week, Sunday, okay? Don't forget, ang worship natin, 9:30. 9:30, wala pa yung mga miyembro. Napagod sa Tagaytay. Gumising ng alas 5, di nakagising ng alas 9. Inconsistency. Diba? Ibig sabihin, hindi mo nakikita yung Diyos. Anong nakikita mo? Tagaytay, pasyal, yun ang nakikita natin. Walang bayad, libre. So, leadership impact. Why am I saying that? As a leader, you have to serve as a good example sa mga mananampalataya. At dito sa church, it's not only the pastor. Marami tayong mga leaders. At ang bawat leaders ng church na ito ay dapat lumakad. Of course, lahat tayo dapat lumakad ng naayon sa gusto ng Panginoon. How much more kung ikaw ay isang lingkod o ikaw ay isang leader? You are served. Gusto niyo ba yun? 9, meron tayong service, tapos yung pastor nyo, late, mag-start tayo ng 10, o kaya, darating na ako, 11 na. Di ba? Hindi pa kayo makapag-start makinig dahil wala pa ako. 9:30, okay. 9:30, compute tayo. Praise and worship matapos ng 10 o'clock. Actually, hindi naman, mga 20 minutes. So, sabihin natin 10 o'clock. 10 o'clock, pastoral prayer, 10:15. So, 10:15, mga scripture, kasama na yun, di ba? So, 10:15, dapat mag-start na mag-preach. Wala pa ako 10:15. Dumating ako 11. So, ang ginawa nyo from 10:15 to 11, you wasted your time sa paghihintay sa akin. Tama? Then, sa tingin nyo ba matutuwa kayo sa akin? Of course not. Reverse natin. Panginoon. Pinaghintay mo ang Panginoon. Sa tingin mo ba matutuwa siya sa'yo? No. Kasi pinaghintay mo ang Panginoon. We're not only wasting other people's time. We are also wasting God's time. Always remember that. It's true for every one of us, every member of the church. But most especially, it must be a commitment of every leader ng church natin. Leadership impact. Next, God's deliverance. Because of His mercy, di ba? Sabi niya, the narrative highlights that even in times of trouble, God can act as a deliverer as those who turn to Him. It reinforces the idea that placing trust in God can lead to liberation from challenging circumstances. In summary, Jehoahaz's story offers lessons about consequences of sin, importance of repentance, the need of thorough reformation, the impact of leadership, and God as a deliverer. Okay? God is our deliverer. Ating Diyos na tagapagtanggol. Maaasahan sa tuwing tayo'y tatawag po sa Kanya. Okay? Napakabuti po ng Panginoon natin. Amen po ba? Napunta naman tayo, okay? Isang chapter lang po tayo ngayon. 2 king sa isang chapter. Next king, si Jehoash. Okay? Yung kanina is si Jehoahaz. Jehoahaz. Okay? Anak ni Jehu. Hindi po siya naging Ahaz, Jehoahaz. Yung ikalawa naman is Jehoash, apo ni King Jehu. 2
So, it's not chapter 13. It's chapter 10 to verse 25. Now, ano naman nangyari dito? Nasa kingdom of Israel pa rin tayo, northern kingdom. Hindi tayo bumabalik pa sa Judah. Chapter 14, babalik tayo sa Judah. So, ganun ang kwento niyan eh. Meanwhile in Judah. Meanwhile in Israel. Di ba? Dalawa kasing kingdom eh. Na ika-30 taon na paghahari ni Joas, ito po yung sinasabi ko po sa inyo last week, na yung sanggol na kinuha at niligtas ni Jehoiada at tinuruan, siya yun. Okay? Hari pa rin siya, naabutan siya ni Jehoahaz sa ni Jehoash. Na ika-30 taon na paghahari ni Joas sa Judah, si Jehoas na anak ni Jehoahaz naman yung simula mag-ari sa Israel. Nag-ari siya sa Samaria sa loob ng 16 na taon. Ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Nagpakasama rin siya tulad ni, nakita niyo po yung laging binabanggit, kung sino yung reason kung bakit nagkaganito ang Israel? Jeroboam. Pagdating naman sa faithfulness sa Israel, sino ang laging binabanggit? Tinularan niya si David. Okay? Sa Judah, ang laging binabanggit kapag naging tapat, si David. Pag sa Israel naman, pag hindi naging tapat, si Jeroboam. Okay. Nagsimula nagari siya sa Samaria sa loob ng 16 na taon. Okay, ginawa rin niya mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh, nagpakasama rin siya tulad ni Jeroboam na anak ni Nebat na nagbulit sa Israel sa pagkakasala. Wala siyang pinag-iba sa kanila. Why? Bakit mo binanggit ng Bible? You have already all the bad examples to avoid. Nasa kanya nabuhay siya, nakasama yung tatay niya, nakita niya yung failure ng tatay niya, nasa iyo ng lahat para baguhin. Pero hindi mo pa rin binago. Ginawa mo, sinundan mo pa rin. Sinunod niya pa rin yung tatay niya. Kung anong ginawa ng pagkakamali ng tatay niya, yun pa rin ang ginawa niya. Di ba? Ano lang ba ang kailangan nilang gawin? Alisin lang yung mga ribulto, alisin yung mga Diyos-Diyosan at sumamba kay Yahweh. Pero again, hindi pa rin niya ginawa yun. The same thing with us. If you will not remove any idols from your life, you won't be able to worship God and you will still suffer the persisting consequence of sin. Now, what are the idols of our lives? Wala ka man ribulto na imahe na nasa bahay mo, ang mga idolo natin o yung mga bagay na pumapalit sa Diyos. It could be, mahal sa buhay, could be kayamanan o material na bagay o mga pangarap. Kaya nga ba, di ba, sabi ng Panginoon, hindi kayo pwedeng umibig ng tapat sa dalawa. Hindi mo pwedeng paglingkuran ang salapi at ganyan din paglingkuran mo ang Panginoon. Walang makapaglilingkod ng sabay sa Panginoon. Sabi rin ng Panginoon, kung hindi mo ako mamahalin ng higit kaysa sa iyong mga ama, ina, iyong mga magulang, iyong mga mahal sa buhay, kung hindi mo ako mamahalin ng higit sa kanila, hindi kita maaaring maging alagad. In fact, sa ibang sinabi ng Panginoon, sabi niya, kung hindi mo kamumuhian ang iyong mga mahal sa buhay, alang-alang sa akin, hindi ka maaaring maging lingkod ko sa Panginoon. Hindi niya sinasabing magalit ka sa mga taong ito. Ang ibig lang sabihin ng Panginoon, yung pag-ibig mo sa Diyos at ang pag-ibig mo sa mahal sa buhay, pag pinaghambing, parang galit ito at ito ay pag-ibig. Parang langit at lupa ang pagitan. Ganong kalaki yung difference ng pag-ibig sa Panginoon at pag-ibig sa mga mahal sa buhay. Again, hindi niya sinasabing huwag mong mahalin. Igalang mo ang iyong ama't ina. Ibigin mo ang iyong asawa. Diba? Do not provoke your children to anger. Yan ang aral ng Panginoon. Pero ang ibig niya lang sabihin na kung paghahambingin ang pag-ibig mo sa Diyos at ang pag-ibig mo sa iyong mahal sa buhay, ay hindi sila pwedeng ipaghambing. Napakalaki ng agwat. Next. Verse 12. Ang iba pang ginawa ni Jehoas, pati ang pakikipaglaban niya kay Haring Amazias ng Juda ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Namatay si Jehoas at inilibing sa Samaria, sa libingan ng mga hari sa Israel, si Jeroboam ang humalili sa kanya bilang hari. Kasama si Eliseo. Di ba parang nawala na si Eliseo, di ba? Ito na yung istorya ni Eliseo. Bumalik kay Eliseo. Verse 14. Ito na yung story kay Elisha. Si Eliseo ay nagkasakit ng malubha at dinalaw siya ni Haring Jehoahaz ng Israel. So, we can say na meron siyang paggalang sa propeta. Di ba? Hindi katulad ni Ahab na kung saan
pinapapatay niya yung mga propeta. Pero itong si Jehoahaz, meron siya paggalang sa lingkod ng Diyos. Lumuluha nitong sinabi, umiyak siya. Totoo ba yung kanyang pagluha? I would say yes. Lumuluha nitong sinabi, Ama ko, magiting na tagapagtanggol ng Israel. Dahil patay na yung kanyang tatay, so wala na siyang mapuntahan na siguro magiging mag-iimpluwensya sa kanya at magkukonsulta siya pagdating sa pakikitigma, kundi si Eliseo. Pero si Eliseo po, sobra pong tanda na at mayroon pa siyang sakit. Sabi niya, magiting na tagapagtanggol ng Israel. Verse 15. Bago mamatay si Eliseo, itong inutos niya. Inutos ni Eliseo sa hari, kumuha ka ng pana at mga palaso. Kapag ikaw sinabihan, kumuha ka ng pana, which is the bow, and arrows. Ilan dadalin mo? Plural, palaso. Mga palaso. So, as many as you can, perhaps. Diba, hindi mo alam kung anong gagawin eh. Kung dalawa lang dalhin mo, bakit dalawa lang yan? Magdala ka ng marami. Okay? O kaya, mas better kung tinanong niya, ilan ang dadalhin ko? Kumuha naman si Jehoahaz. Muli nagutos si Eliseo, humanda ka sa pagtudla. Sinabi uli ni Eliseo, banatin mo ang pana, binanat ng hari ang pana, at ipinatong ni Eliseo ang kamay ni Jehoahaz sa kanyang kamay. Pagkatapos inutos ni Eliseo, buksan mo ang bintana na nakaharap sa Syria. Di ba yung Syria yung laging sa kanila, nagpapahirap sa kanila? Itudla mo ang palaso, sinunod naman ito ni Jehoahaz. Sinabi ni Eliseo, iyan ang palaso ng tagumpay ni Yahweh, laban sa mga taga-Syria. Lalabanan mo sila sa Apek hanggang sila'y malipol. Okay? So, yun yung palaso ng tagumpay. So, maaaring yun, tinutok niya, yan ang palaso ng tagumpay. Di ba? Kung saan niya nakatutok, magtatagumpay ka. So, sa Syria, pagtatagumpayin ka ng Panginoon, laban sa Syria. Verse 18. Ito yung ikalawang utos niya. Ngayon, kumuha ka muli ng mga palaso. Mga marami. At itudla mo sa lupa. Sa lupa naman, sabihin, papanain mo yung lupa. Yung una, pinana niya yung air, papuntang Syria. Ito naman yung lupa. Sumunod muli si Jehoahaz, 3 beses siyang tumudla sa lupa. Okay, 3 beses. Dahil dito'y paggalit. Galit si Eliseo. Paggalit na sinabi ni Eliseo, bakit 3 beses ka lamang tumudla? Sana'y 5 o 6 na beses para lubusan mong malupig ang Syria. Sa ginawa mong iyan, 3 beses ka lang magtatagumpay laban sa Syria. So yun pala yung ibig sabihin. No? Kung ilang beses ka tutudla sa lupa, yun yung number of victories na meron ka against sa Syria. Guro, kung ako naman nandun, sabi ko, Eliseo, ba't di mo naman sinabi? Sana sinabi mo ng maaga. Di ba? Para naman makadutla. Kahit ako, tulungan ko pa siya. 10, di ba? 100 na. Dalhin lahat dito ng pana para tuluyang matalo to. Di ba? Pero bakit kaya ganon? Maaari. He was also testing and looking the commitment of this person. Na yung sipag niya sa pagtutla ay magpapakita ng sipag niya talaga. Di ba? Yun, test of commitment. So since 3 lang, siguro, ano ba yan? Dami ko namang 3 lang. O, tama na yan, 3 lang. Parang ganun sinabi niya, di ba? Siguro, 1, 2. Ba yan? Okay na, sige, 3 na lang. Pwede na, 3 na. Pwede na yan. Akala niya marami na yun. Di ba? So, late niya nalaman na yung bagay na ginawa niya ay magre-represent ng something na mas malaki sa kanyang buhay. Napakasimple lang. Minsan ganun din sa ating buhay. May mga simpleng bagay na binabaliwala natin, pero yun yung nagmo-mold ng commitment natin. Mayroong isang illustration dyan about yung do not forsake the little things. Because that is the training of your commitment. Merong isang alahero. Magaling siya. Nakikita niya, hawak pa lang, kung itong bato na to, sabi niya, tunay o hindi. Yung diamante, sabi gano'n. It's just a story, huwag niyo isipin totoo.
Okay? Meron lang siyang something to illustrate. Now, sabi niya, gusto ko pang maturuan po ninyo ako, maging katulad din po niyo ako, marunong kumilatis ng isang mamahaling bato. Okay, ito, hawakan mo tong bato na to, ito isang mamahaling bato, hawakan mo. Huwag mong tatanggalin yan sa iyong kamay. Hawakan mo lang yan ng isang linggo. Hinawakan niya lang. And after 1 week, sabi niya, binato niya yung bato. Hindi ako matututo ng ganyan. Kailangan bigyan mo ako ng paraan. Yung lente na ginagamit mo, paano mo tinitignan, huwag mo lang pahawak sa akin yung bato. Hindi ako matututo, ayoko na magpaturo sa'yo. Hindi, sandali lang. Ito, hawakan mo itong bato na to. Hindi ito yung bato na pinahawak mo sa akin. Ngayon, marunong ka nang malaman kung anong tunay na bato sa hindi tunay na bato. Hawak pa lang, nalaman niya na hindi yun tunay na bato. Di ba? Hindi ito yung bato na pinahawak mo sa akin. Ngayon, marunong ka nang malaman kung anong tunay na bato. Hindi. Minsan kasi, di ba, yung mga maliliit na bagay, binabaliwala natin. Di ba? Pero di natin alam, mahalaga po siya. Balik tayo. Di ba? Time. Maliit na bagay lang sa paningin natin, pero mahalaga yon. Now, tignan natin kung ano nangyari. Namatay si Eliseo, anong ginawa? Of course, inilibing. Now, di ba si Eliseo yung nag-ask na bigyan siya ng double portion ng kapangyarihan ni Elijah? At kung pag-uusapan yung himala, mas maraming ginawang himala si Eliseo. Now, tignan niyo po ito. At inilibing ng panahong iyon, nakagawian na ng mga Moabita na salakayin ng Israel taon-taon tuwing tagsibol. No? Ginawa nilang hobby yung sumalakay sa Israel every year. Di ba? Ganyan sila ka-powerless. At ganyan din sila kaduwag. Sinasalakay sila, pinagtitripan lang sila every year ng mga Moabita. Minsan may mga Israelitang naglilibing ng isang lalaki. Walang ano-ano, may natanawan silang pangkat ng mga tulisan na palapit sa kanila. Kaya't sa pagmamadali nila, naitapon na lamang nila ang bangkay sa libingan ni Eliseo. Nang ito'y sumayad sa kalansay ni Eliseo, nabuhay ang bangkay at bumangon. Guruin mo to si Eliseo, patay na't lahat, gumawa pa rin ang himala. Di ba? Now, hindi ibig sabihin yung bangkay ni Eliseo naghihimala, o yung kanyang kalansay naghihimala, na kahit yung kalansay niya mahawakan mo, gagaling ka, o kaya mabubuhay muli ang isang patay. Now, ang ibig lang sabihin ito, that this man of God who requested double portion, it was granted to him even until his death. Di ba? Even until his death. The same thing no sa atin, if we ask God to use us mightily and we really commit sa paggamit sa atin ng Panginoon, kahit patay ka na, di ba? Maiiwan pa rin yung mga bagay na sinimulan ng Panginoon sa iyong buhay na gawain. Basta patuloy ka lang, nagtapat ka sa Kanya sa buong buhay mo. Okay? Nung ako high school, meron akong isang teacher, values education teacher namin. Dati siyang seminarista, pero umalis siya sa pag-seminaryo. Magpapari dapat siya, umalis siya. Tapos sa kanilang bahay, ang daming relics ng mga saints. Yung buto ni saint ganito, yung buto ni saint ganito. Pinakita niya sa amin. Sabi niya, yung buto talaga, parang ano lang, as in, maliit na buto lang talaga. As in, gaasin lang na buto ng isang santo. Sabi niya, alam niyo ba, binibili sa akin yan ng 1.5 million, pero di ko binibenta. Kasi merong value sa akin yan. Grabe, no? Ganon kahalaga yung mga buto nila, yung mga santo, na binibili ng ganong kataas na halaga. At sabi, may mga nananalangin, humahawak sa buto na yan para sila'y gumaling. But again, that is false belief. Perhaps nakuha nila dito yan kay Eliseo. But again, it doesn't mean na lahat ng buto ng lingkod ng Panginoon ay merong kakayahang magbuhay ng bangkay o magpagaling ng may sakit. Wala pong kapangyarihan yung buto. Ano may kapangyarihan? Yung Diyos ni Eliseo. Ang siyang gumawa nito. Upang paalalahanan ng Israel na ang propetang lingkod ng Diyos ay gagamitin niya para makakita sila ng himala o maranasan nilang kapangyarihan ng Diyos. Now, let's move on. Verse 22. Ang Israel ay pinahirapan ni Haring Azael ng Syria sa buong panahon ng paghahari ni Jehoahaz. Ngunit kinahabagan sila ni Yahweh dahil sa kasunduan niya kina Abraham, Isaac at Jacob.
Si Abraham, Isaac at Jacob, buhay pa sila, patay na. Patay na. Pero bakit binabanggit pa rin ang kanilang pangalan? Kasi buhay sila. Hindi physical. Kasama nila ang Diyos. Okay? Kaya hanggang ngayon, hindi niya ito hinayaang lubusang malipol ni pinabayaan man. Nang mamatay si Haring Hazael ng Syria, ang anak niyang si Ben-Hadad ang humalili sa kanya. Verse 25. Ilang beses? 3 beses siyang natalo ni Jehoas at nabawi nito ang lahat ng bayan ng Israel na nasakop ni Hazael sa panahon ng paghahari ni Jehoahaz na ama ni Jehoas. Ilang beses siya nanalo? 3 times. Walang labis, walang kulang kung ano yung sinabi ni Propeta Eliseo kung ilang beses ka mananalo. So kung ibig sabihin kung 5 beses o 10 beses niya pinana yun, mas higit pa doon sa 3 beses ang kanyang tagumpay. Again, basahin niyo yung verse 23. Ngunit, kinahabagan sila ni Yahweh. That's the reason of their victory. Now, what we can learn from this? Number 1, he's the grandson of King Jehu, which is the 2nd generation. The Bible says King Jehu will have 4 generations. Nasa 2nd pa lang tayo. Okay? We will study the 3rd and 4th, which is yung prophecy ng Panginoon totoo talaga nangyari. Well, because that's the word of God. He also did evil what is in the sight of the Lord. He did not depart from all the sins of Jeroboam. But the Lord was gracious to them and had compassion and showed concern for them because of his covenant with Abraham, Isaac, and Jacob. He gave them 3 victories against it's King Ben-Hadad, not Hazael. Though he had respect to the man of God, but he did not have discernment in understanding the message from God. Because the clear message from God is to give them victory. But hindi niya na-discern na yung pagpana niya sa lupa ay yung dami ng kanyang victory. Meron siyang respeto sa lingkod ng Diyos, pero hindi niya gaano nauunawaan yung mensahe or maaaring hindi siya nakikinig ng maayos. Kasi sabi ni Eliseo sa kanya, kumuha ka ng mga palaso. Well, pastor, di ba, 3, 2, 3, mga na yun, marami na yun, di ba? Well, siguro sabi ni Eliseo, as many as you want, as many as you can. Diba? Perhaps yun ang interpretation ni Eliseo, pero hindi yun ang interpretation ni Jehoas. Okay? So, next meeting po, ang aaralin natin is, babalik tayo sa Kingdom of Judah. So that is Kingdom of Israel, the 11 and 12 king of Israel. What is common to them? What is their success and what is their failure? Why they become successful? Why did they fail? Okay, what is the ultimate lesson that God would like us to learn from this? Those are part of our reflections. Okay? What did you learn today? I hope that you learned a lot today and you can cite one of your learnings to share with your group mates so that we can also learn from each and every one of us. Ganyan din sa ating mga kapatid na nasa online, I'm very thankful for your life. Hindi ko man kayo mabate, pero the Lord knows your heart and the Lord knows how you support yung gawain ng Panginoon. Okay? And I hope and pray that you learned also sa pamamagitan ng ating mga inaral ngayong umaga. Again, yung pinaaral po natin is Kings. Those are history. Mga nangyari. Okay, mga nangyari before Christ. Before the Lord Jesus Christ descended from heaven. Okay? But again, it teaches us wonderful bilang isang mananampalataya. Because the word, ang salita ng Diyos, hindi yan naluluma. Minsan kasi yung mga ibang mananampalataya, ayaw na magbasa ng Old Testament. Why? Ang daming pangalan. Anin ko ba yan sa buhay ko? Di ba? Hindi mo naman memorize yung pangalan eh. Di ba? Tignan mo lang kung paano kumilos ang Panginoon. Yun lang naman yun naman yung pinapakita sa atin ito eh. Okay? Okay, let's pray. Dakilang Diyos na aming Ama at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, O Diyos, sa inyo pong paggabay sa aming pag-aaral ngayon sa 2 hari ng Israel na aming natunghayan. Panginoon, katulad din namin kung hindi kami tatalikod sa mga kasalanan, mananatili po kami sa kabiguan. At kung hindi ka namin, Panginoon, paglilingkuran ng lubos, hindi rin namin, Panginoon, matatanggap ang mga nakalaang pagpapala para sa amin. Indeed, sin, idolatry,
anything na ayaw mo, Panginoon, ay hindi mabuti para sa amin, nakakasama para sa amin, at mayroong mga mabibigat na consequences na aming pagdudusahan. But inaalok mo sa amin, Panginoon, ng isang relasyon, ng isang commitment na dapat namin lakaran. Ito lang ang tanging paraan upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng kapayapaan sa kabila ng mga pagsubok. Magkaroon ng katagumpayan sa kabila ng mga problema. Salamat, O Diyos, sa araw na ito. Pagpalain niyo po ang bawat sa amin. Balik mong muli ang aming panyapak sa aming susunod na pag-aaral at muli namin makita, Panginoon, ang mga naisin mo. Sa inyo po ang mataas sa papurit pasasalamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po ang mga kababaihan, dito naman po ang mga kalalakihan.